Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Mahilig si Pablo na gumamit ng mga contrasts. Nandyan ang contrast ng unang Adan at ng pangalawang Adan. Nandiyan ang contrast ng dilim at ng liwanag. Ang contrast ng buhay at kamatayan. Ngayon naman, ang contrast na pinag-uusapan sa ating pagbasa ay ang nabubuhay ayon sa laman at nabubuhay ayon sa Espiritu. Ang nabubuhay ayon sa laman ay sumusunod sa mga makasalanang hilig ng laman, tulad ng kahalayan, katakawan, pagkainggit, pagkagalit, at iba pang masasamang ugali. Ang nabubuhay ayon sa Espiritu yung sumusunod sa alok ng Diyos at sa kabutihan. Kung tayo nabubuhay ayon sa laman, mamamatay tayo tulad na ang laman ay mamamatay at mabubulok. Ang nabubuhay ayon sa Espiritu ay patungo naman sa buhay na walang hanggan. Ang nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Mamuhay tayo ayon sa Espiritu, kasi ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Kung tayo nasa kay Kristo, pinatay na ni Jesus ang ating laman. Yan ay pinako na sa krus. Noong namatay si Jesus, binitiwan na niya ang kanyang hininga. Nalagutan siya ng hininga, pero ang kanyang hininga ay pumunta sa atin. Kaya nabigyan na tayo ng kanyang buhay. Ang kaaliwan na dala ng laman ay pansamantala lamang. Hindi naman ito tumatagal. Masaya tayo kasi nabusog tayo at masarap ang pagkain sa ating bibig. Pero pagdaan sa dila ng masarap na cake, nawala na ang lasa. Nawala na rin ang saya. Masaya sa ilang saglit ng bisyo, pero wala na ito agad. Kaya kung ang saya ng laman ay laman lamang, ay hahanap-hanapin natin, hindi tayo makukontento. Hindi natin mapapatagal ang pansamantalang kaligayahan lang. Pero kung tayo gumagawa ng mabuti, ang kasiyahan na mapapasa atin ay nararamdaman natin kahit natapos na ang ating ginawa. Magaan ang loob natin at dala-dala natin ito
ng matagal ang pagkakontento kasi nakatulong tayo sa ating magulang o sa kapwa. Gumana ang ating bulsa kasi nagbalik handog tayo o nag-tithing tayo. Pero gumagaan naman ang ating puso. Kapag nakarinig tayo ng magandang homily, masaya ang buong umaga natin. Yan ang sinasabi ni Jesus na kapag nilimot natin ang ating sarili, tulad ng nagbigay tayo at tumulong sa iba, mas matatagpuan natin ang ating sarili. Ano kaya kung palagi tayong nabubuhay ayon sa Espiritu ng Diyos? Talagang masaya ang buhay natin dito sa lupa. At ngayon din, pupunta pa tayo sa langit. Patatagin mo, Panginoon, ang aming loob sa paggawa ng mabuti. Ilayo mo kami sa tukso at sa lahat ng masama. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.